Jinwoo at Beru magkakaroon muli ng paglalaban. Baby Cha muling mababasa ang kanyang pepe dahil yayayain lang naman siya ni Jinwoo na mag-date sa labas, kung kaya't ano kaya ang mangyayari sa kanilang mga puso. Kaya naman simulan na natin ang chapter 154 up to chapter 155, at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Kinukuha na ng larawan ng mga tao ang nakikita nila sa kalangitan, at wika ng reporter na ito na raw ang pinakamalaking gate na nagpakita sa history simula nang magsimulang magpakita ang mga halimaw. Wika ng doktor na nag-warning na siya tungkol dito, at ang gate sa Korea ay simula pa lamang at asahan daw nilang marami pang gate ang magpapakita sa kalangitan ng iba't ibang bansa. Tanong ng isang lalaki na parang tanga lang at inulit lang yung sinabi ng doktor na ang ibig sabihin daw ba ni Doc Belzer na maaaring mangyari ito sa iba't ibang bansa, kung kaya't sagot ng doktor na yun na mismo ang kanyang pinupunto. Matagal na raw pinag-aaralan ng doktor ang tungkol sa mga gate at halimaw, kung kaya't ano raw kaya ang pinakamagandang gawin sa nangyayari ngayon, pero sagot ni Doc Leng na tanging pagdadasal lamang ang pwede nilang gawin. Narito ngayon si Jinwoo malapit sa gate at nagtataka siya dahil hindi siya makapasok sa loob nito na para bang may nakaharang sa kanya na isang pader. Kung isa lamang daw itong normal na pader ay kaya niya itong wasakin, pero kahit ang mga awakened people ay hindi magagawang makapasok sa loob nito, kung kaya't mas naiiba daw kaya ang mga nilalang na ito kung ikukumpara sa mga nauna nilang nakalaban. Kahit ano daw ang mangyari ay walang balak si Jinwoo na paraanin ng mga nilalang na nasa loob ng gate, at isang tawag ang kanyang natanggap mula kay Mr. Wu, ngulit hindi niya raw marinig masyado ang bida. Sa ngayon daw ay nasa himpapawid siya at dapat raw ay tawagin niya na si Mr. Wu bilang bagong chairman, pero sagot ni Mr. Wu na kahit ano raw ang itawag ni Jinwoo sa kanya ay okay lamang ito. Gaya daw ng hiling ni Jinwoo ay nag-request daw si Mr. Wu sa Hunters Bureau na i-scan ang buong mundo, at kanyang napag-alaman na walang bagong gate ang nagpakita sa buong mundo ngayon. So ibig sabihin daw pala na ang malaking gate sa Korea ang kaya sa isang gate na nagpakita sa buong mundo ngayon, at kahit 3 oras na ang nakalipas simula nang magpakita ito ay walang ibang bagong gate din ang nagpakita sa kahit saang parte ng mundo. Binabalak na daw nila Mr. Wu na ilikas ang mga tao na malapit sa gate, kung kaya't ano raw ang plano ngayon ni Jinwoo. Sagot naman ni Jinwoo na kahit hindi niya alam ang mangyayari bukas ay kailangan pa rin niyang maganda, at dito na nagtapos ang kanilang pag-uusap. Sa loob ng gym ay narito ngayon si Jinwoo kung saan kalaban niya si Beru, at dito ay patuloy lamang siya sa pag-iwas, at sa muling pag-atake ni Beru ay nagawa ni Jinwoo na hawakan ng kanyang kamay at tinanong kung ginagawa na daw ba ni Beru ang lahat ng kanyang makakaya. Agad lumayo si Beru at sinabing hindi niya raw kayang saktan si Jinwoo, pero sagot ng bida na okay lamang sapagkat gusto lang naman niyang pagpawisan kahit papaano. Alam naman daw siguro ni Beru na siya lamang ang pwedeng gumawa nito kay Jinwoo, at natouch naman si Beru sa sinabi ng ating bida, at muli niyang sinabi na mas gumagaling na si Beru sa pagpapakita ng kanyang ekspresyon, at hindi naman daw siguro ito kumakain ng tao. Ngayon daw ay magsimula na silang muli sa kanilang pagsasanay, kung saan sagad na pala ang ranggo ni Beru bilang commander, at sa pag-atake niya mula sa itaas ni Jinwoo ay nagawa pa rin ng bida na maiwasan ng kanyang matatalim na kuko, ngunit sinuntok ni Beru ang bida, pero nagawa itong sanggahin ni Jinwoo, at nasabing mas naging malakas na si Beru pagkatapos nitong mapromote bilang commander. Kahit anong gawin ni Beru ay hindi niya magawang tamaan si Jinwoo, at sa pagsikmura ng bida sa kanya ay sinabi nito na iisa lamang daw ang commander sa isang army, at sa oras daw na maging general na sila Grid at Igris ay hindi magtatagal ay mararating din agad nila ang ranggo ng pagiging commander, at kung ayaw daw ni Beru na maagawan sa kanyang posisyon ay mas mainam kung mas gagalingan pa nito. Kaya naman ang marinig ito ni Beru ay mas lalo itong nanggigil at inatake ng inatake si Jinwoo, pero sa isip ng bida na kahit alam niyang si Beru ang pinakamalakas sa kanyang army ay hindi sapat ang kaya nitong gawin laban sa mga monarch. Sinuntok ni Jinwoo ang kamay ni Beru at bigla na lamang nawala, at pinakitang nasa likuran na lamang ito ni Beru, at binigyan ng malakas na suntok sa tagiliran na siyang nagresulta ng pagkalipad papalayo ni Beru. Sa pagtama ni Beru sa pader ay nasabi nitong patuloy raw siyang pinapamangha ng lakas ng kanyang hari, kung kahit nasabi ni Jinwoo na mas mainam daw siguro kung sisimulan niya ng i-block ang mga channel na may drama para hindi na makapanood si Beru. Ngayon daw natapos na sila ay kailangan naman nilang linisin ang loob ng gym, sapagkat makikita naman nating sira-sira at wasak ang kanilang paligid. Tinawagan niya si Mr. Wu at sana raw hindi ito madismaya, pero meron naman daw siyang 300 na langgam para tumulong sa labor. Sa isang hotel ay pinakita si Laura at tinanong nito kung hindi pa ba uuwi si Thomas, at sagot naman ni Thomas na paano naman daw siya aalis ngayong nakakita siya ng magandang tanawin. Sagot ni Laura na aminado siyang malaki ito pero paano daw ito naging maganda, at sagot naman ni Thomas na ang
lahat ng bagay na nakapagpapatibok ng kanyang puso ay maituturing na isang maganda. Si Kamish, ang malaking gate na ito at ang napakalakas na kapangyarihan ni Jinwoo ay maganda raw para sa kanyang mata kung kaya't gusto niya raw ang mga bagay na maituturing niyang maganda. Mukha daw may bagay na hindi pwedeng maangkin ni Thomas, wika ni Laura, at sinang-ayunan naman agad ito ni Thomas, at dahil wala namang gate sa kanilang bansa ay ano pa daw ang sense na bumalik sila. Pero nag-aalala daw ang Hunter Bureau para kay Thomas, ngunit sagot ni Thomas na ang pinaka-safe na lugar daw ngayon ay kung nasa tabi siya ng ating bida. Bukod pa raw doon ay kung hindi nila mapipigilan ng gate na ito ay wala na silang aalalahanin pa kung kaya't nais daw makita ito ng kanyang mga mata dahil gusto niyang makita kung ito na ba ang katapusan ng mga tao or ito pa lang ang simula. Nagsisimula ng magsilikasan ng mga tao sa Seoul, Korea, ganun na din ang mga kalapit na lugar, at tanong ni Jin kung hindi pa raw ba sila lilikas, at tugon naman ng kanyang ina na kung ang lugar daw na ito ang magsisilbing battlefield ay mas mainam kung pipilian nila kung saan sila mamamatay. Pahiyaw ni Jin na magiging college na raw siya sa susunod na taon at magagawa na raw niya ang lahat ng gusto niyang gawin kung kahit dahil magsisimula pa lamang ang totoo niyang buhay ay hindi niya nanaisin na siya ay mamatay ng ganito lamang. Poprotektahan daw sila ni Jinwoo gaya ng pagprotekta sa kanila ng kanyang asawa, habang si Jinwoo ay hindi pa rin maramdaman ng mga monarch kung kahit tanong nito kung saan daw kaya sila nagtatago. Magagawa daw kayang pigilan ni Jinwoo ang mga nilalang sa loob ng gate na walang masasaktang mga tao, at sino daw kaya ang pwede niyang makasama kung sakaling ito na ang kanyang huling sandali. Dito ay pinakita si Baby Cha na nagsasanay ng espada at nararamdaman daw ng kanyang master na may hesitation sa kanyang bawat galaw. Naiintindihan naman daw niya kung natatakot ito at hindi niya alam kung pwedeng ikumpara ang kanyang naranasan sa mga naranasan ni Baby Cha, at isang tawag ang natanggap ng masarap na dalaga. Kailangan daw ng isang hunter na sagutin ang tumatawag sa kanya kung kaya't si Baby Cha ay tumalikod saglit, at nang malaman niya kung sino ang nasa telepono ay agad nitong sinabi sa kanyang master na may biglang nangyari kung kaya't kailangan niya munang umalis. Pumayag naman agad dito ang kanyang master at na-realize kung ano ang gagawin nito, at sa sumunod na eksena ay nagkakagulo ang mga tao sapagkat si Jinwoo at Baby Cha ay magkasama. Habang si Baby Cha ay kinikilig, ang Pepe ay nasabi ni Jinwoo na marami pa ring tao sa lugar despite sa nangyayari ngayon sa Korea, at tanong ni Baby Cha kung gusto raw ba ni Jinwoo ang lugar na ito, pero sagot ni Jinwoo na hindi naman masyado pero nais niyang pumunta dito paminsan-minsan. Bakit daw siya sinama ni Jinwoo sa lugar na ito, tanong ni Baby Cha, at sagot naman ng bida na si Baby Cha lamang daw ang kaisa-isa niyang kaibigan. Nagtataka si Baby Cha sa sinabi ni Jinwoo kung kaya't pinaalala ng bida ang sinabi nito, at dito ay kinilig ang gaga na sabing nakikinig daw pala ang bida sa mga oras na yon. Sagot ni Jinwoo na matalas daw ang kanyang pandinig, at tanong ni Baby Cha kung ano daw ba talaga ang dungeon na yun, pero sagot ni Jinwoo na sa kanya nasasabihin dahil kahit siya mismo ay hindi sigurado. Marami ang gustong makita si Jinwoo pero nakaharang ang kanyang mga shadow, at sinabing kung hindi nila papansinin ng mga ito ay wala naman silang magagawa. Naisip ni Baby Cha na simula nang siya ay naging hunter ay ngayon lamang niya ulit naramdaman na hindi mabigat ang kanyang puso kapag siya ay nasa labas, at kakaiba raw talaga ang kanyang nararamdaman kapag nasa tabi niya si Jinwoo dahil ramdam niya ang kakaiba nitong bango. Tinanong ni Jinwoo kung gusto raw ba ni Baby Cha na sumakay sa iba't ibang rides, at masayang wika ni Baby Cha na gusto niya raw sakyan ang lahat ng sasakyan, at kahit daw si Jinwoo ay pwede niyang sakyan. Charot. Kung ganun daw pala ay simulan na nila ang pagsakay, at sa una nilang pagsakay ay parang baliwala lamang, habang sa pangalawa naman ay parang ganun din naman, at sa horror lakad ay mas nakakatakot pa ang mga halimaw kung kaya't tanong ni Jinwoo kung hindi raw ba masaya si Baby Cha dahil ni isang beses ay hindi man lang ito humiyaw. Sagot ni Baby Cha na masaya naman daw siya, at napagtanto ni Jinwoo na masyadong mabagal ang mga rides para sa isang S-rank hunter kung kahit bakit daw hindi sila sumakay sa isang ride na tiyak na silang dalawa ay masisiyahan. Sa itaas ng ulap ay pinakita ang isang shadow, at narito ngayon si Kaiser, at tanong ni Jinwoo kung ano raw ba ang masasabi nito. Sagot naman ni Baby Cha na sobrang bilis daw, napakataas at sobrang ganda ng tanawin. Bakit daw kailangan pang pumunta ni Jinwoo sa park kung meron naman daw pala siyang ganito, tanong ni Baby Cha. Sagot naman ni Jinwoo na ang lugar na yun ay ang lugar kung saan nawala ang kanyang ama kung kaya't lagi niyang gustong pumunta roon kahit paminsan-minsan. Matagal na raw gustong magpasalamat ni Baby Cha sa lahat ng kabutihang pinakita sa kanya ni Jinwoo, at meron pa raw gustong ipakita ang bida sa kanya, at sa sumunod na eksena ay nakaupo ang dalawa sa isang madilim na lugar. Nakatingin sa taas si Baby Cha sabay tingin kay Jinwoo, at napapaisip kung meron daw bang gagawin sa kanya ang bida dahil hindi raw siya magdadalawang isip na pumayag. Grr, sarap. Katulad din ba kitang nabudol sa pagbili ng money binder na to? Yung tipong kailangan mo pang tupiin yung pera bago mo ito mailagay? Pwes itapon mo na yan, igan, dahil nandito na ang 100 days ipon challenge binder na sa oras na mapuno mo na ito ay magkakaroon ka ng 100,000 pesos.
ayos. Hindi mo na kailangang tupiin pa, mas maganda at mas malinis pang tignan at higit sa lahat ay matibay dahil bukod sa makapalang plastic nito ay gawa pa sa leather ang kanyang cover. Pwede mong simulan ang pag-iipon mo sa mababang bills kung walang-wala ka talaga, pero kung kaya mo naman ng blue bills ay mas mainam dahil mas malaki ang iyong maiipon. Marami kang pagpipilian na kulay nito gaya ng blue, green, red, pink, violet at kulay black gaya ng pinili ko. Kaya naman para makasabay ka sa amin igan sa pag-iipon ay check out mo na ito or click the yellow basket below dahil ang pag-iipon ay nagsisimula sa sarili mo.